Kasama natin ngayon sa linya ng telepono si Professor Miriam Ferrer, isa po sa mga miyembro ng Peace Panel na pinamumunuan ni Chief Negotiator Mario Victor Leonen na ngayon po ay Supreme Court Associate Justice na. Kunin natin ang kanyang saloobin kaugnay ng pagkakahirang ni Justice Leonen sa Korte Suprema. Magandang tanghali po, Professor Ferrer. Magandang tanghali din, Kirby, at sa inyong mga nakikinig ngayong araw na to. Apo, ma'am, ano po ang nakita niyong katangian ni Justice Leonen kung bakit po siya naging Associate Justice o hinirang po bilang Associate Justice ng Korte Suprema? Well, makikita naman natin ang pinakabunga ng efforts talaga na sa pamumuno ng ating chair, yung ating dating chair ng Peace Panel, negotiator MILF, na ano natin, no, naitawid natin ito ng maayos. Alam naman natin na dito sa usapin na to, maraming mga bagay dyan na ay nangangailangan ng pag-intindi, malalim na pag-intindi sa iba't ibang dimensions nitong suliranin na to. May historical, may political, at syempre yung mga legal considerations natin. At napakaganda talaga na napakita na kaya itong itawid at umabot na nga tayo sa sitwasyon natin ngayon na papatapos na ang ating negosasyon. Apo. Professor Ferrer, meron po bang naikukwento sa inyo si Justice Leonen nung panahon pong magkasama pa kayo sa Peace Panel na maaari pong indikasyon na sapat po ang kanyang kahandaan para po maglingkod sa Supreme Court? Alam mo, ang paghahanda sa Supreme Court ay talagang mahabang proseso at ang buong buhay naman ni Justice Leonen ay talagang nakapatungkol dyan sa usapin ng batas, sa usapin ng legal reform, at meron din siyang mga dinalang advocacies noong nakaraan, gayon din kaalaman na napalalim niya sa ilang mahalagang usapin na talagang magpapayaman sa ating Supreme Court na yun. Alam naman natin, isa siya sa mga leading proponents sa usapin ng indigenous peoples, sa mga environmental issues, malaki rin. At ngayon, at syempre dito, no, sa usapin ng Bangsamoro at sa kanang peace process. So we are bringing into the court that kind of a perspective as well as the scholarship na kailangan talaga para maayos na mapagaling lalo ang ating Supreme Court. Professor, sa inyo pong pananaw, ano po kaya yung maaaring magawa o may ambag po ni Justice Leonen po ngayon sa Korte Suprema? Una kasi marami talagang agenda. Nabalitaan naman din ang unang tinanong ng Presidente sa lahat ng mga nominees sa mga na-shortlist sa JBC ay kung ano yung magiging programa nila for judicial reform. So, ibig sabihin, gano'n ka-comprehensive ang reforma na sinisikap na maumpisahan, mapalakas ngayon sa panahon na to na nagkakaroon ng pagkakataon ng ating Presidente na magluklok ng mga tao dyan at yung mga taong uupo dyan ay meron malinaw na pag-intindi saka meron vision para dito sa judicial reform na napakahalaga para sa ating bayan. May kahabaan po ang nakatakdang termino ni Justice Leonen sa Supreme Court dahil siya rin po ang pinakabatang justice na nahirang para po dito. Paano po kaya makakatulong Professor Ferrer sa Supreme Court ang kanyang pagiging epektibong peace negotiator po? Well, in anything, in any deliberations, marami talaga angles na kinoconsider. So, palagay ko yung naging exposure niya sa negotiation, trying to bridge different perspectives, trying to connect different considerations and angles ng isang usapin, ay lagi yan kailangan nung gagawa ka ng desisyon sa isang kaso. Ang dami mo talagang dapat tignan at ang dami rin kailangan mapag-usapan at mahanapan ng solusyon in a very deliberative manner. And that's the nature of the Supreme Court. It's a deliberative forum, mga co-equal who actually bring their knowledge together, yung kanilang integrity, in trying to come up with the right decision for any case. Apo, ma'am, huli katanungan na lang po. Ma'am, kukunin ko rin po sana inyong pananaw kaugnay po sa mga lumalabas po na magiging bias daw po si Justice Leonen pagdating po sa usapin po ng framework agreement. Ano po yung masasabi niyo o reaction niyo po tungkol po dito? Well, I trust that Justice Leonen will do the right thing when it comes to that. Although, syempre kami naman, inaasahan naman namin na hindi na tayo dapat umabot sa Supreme Court dito sa usapin ng peace negotiations. I think very clear naman, lahat ng tao gusto ng kapayapaan sa Mindanao at hindi na natin dapat i-complicate yan. At kami naman mismo sa panel ay inat na talagang everything, of course, within the bounds of the Constitution, within flexibilities at within lawful practices, lahat ang guarantee natin dyan. So hindi na inaasahan natin na
kailangan umabot pa yung isang usapin kaugnay nitong peace talks sa Supreme Court. But I think when you come to that kind of a situation, meron, may mga ethical requirements dyan, knowing the role that he played, and he will do the right thing. Alright, well said po. Maraming salamat po sa ibinigay niyong oras sa amin. Si Professor Miriam Ferrer po ang isa po sa mga miyembro ng Peace Panel.